Hi everyone! Ito po ay mensahe ng ating mahal na Panginoon, isang paalala sa ating lahat. Ang lahat po ng tao ay tinatawag niya dahil nais niya na makasama tayong lahat sa kanyang kaharian pagdating ng takdang panahon. Pakinggan po natin. Ito po ang aking narinig noong April 5, 2025 at 9:01 a.m. Sabi ng Panginoon, "Anak, isulat mo ito. Malapit na maganap ang takdang panahon. Kaya magsisi na ang lahat at bumalik na sa akin, at sama-sama tayong maninirahan sa aking tahanan. Mapalad ang nananatili sa aking salita, sapagkat makakasama sila sa aking kaharian. Ngunit nakakaawa ang mga taong ayaw sumunod sa aking salita. Anak, tulad ng aking sinabi, manginginig ang mga lupa, mawawala ng tubig ang dagat, at ang mga imposibleng mangyayari sa ibang mga bansa ay magaganap na hindi pa nila nararanasan. Kaya manatili kayo sa aking salita at huwag magpadaig sa mga kalaban. Mag-ingat kayo at ingatan ninyo ang inyong puso." Marami pong salamat, mahal na Panginoon, sa iyong paalala sa aming lahat. Mga kaibigan, narinig niyo po ang sinabi ng ating Diyos. Magsisi na ng kasalanan at bumalik na sa Kanya. Dahil malapit na maganap ang takdang panahon, pinaghahanda niya tayo ng ating titirhan sa kanyang kaharian sa langit. John 14:1-2. Tayo po ay bumalik sa kanya sa pamamagitan ng nag-iisang pangalan na ibinigay sa silong ng langit upang tayo ay maligtas, ang kanyang bugtong na anak, si Jesucristo. Ayon sa Acts 4:12, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan ng sinumang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Napakalinaw po nito, wala na tayong dapat hanaping iba pang pangalan upang maligtas. Ngunit, marami ang hindi kinikilala si Jesus bilang Diyos dahil sila ay nadaya ng diablo. Ibinigay na lang nila sa kamay ng kanilang mga guro ang kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Kaya kahit na ano ang sabihin o ituro sa kanila, iyon na agad ang kanilang pinaniniwalaan. Kaya sabi ng Panginoon, nakakaawa ang mga taong ayaw sumunod sa kanyang salita. Tayong lahat ay binigyan ng abilidad ng Diyos upang mag-isip, upang hanapin at matuklasan ang katotohanan pabalik sa tunay na Diyos. Kaya wala tayong maidadahilan sa Diyos kung bakit hindi natin alam ang katotohanan. Ang totoo, ayaw lang nating alamin ito dahil ayaw nating baguhin ang ating kinasanayang pamumuhay. Ayaw nating bitawan ang mga bagay na ayaw ng Diyos. Ngunit darating ang araw na tayo ay haharap sa Kanya at ihihiwalay niya ang mga taong hindi nagpasakop sa Kanya, kasama ng diablo at ng mga anghel nito, at habang buhay silang parurusahan. Kaibigan, habang may oras pa at naririnig mo pa ang panawagan ng Diyos, huwag ka na magdalawang isip. Isuko mo na ang iyong buhay sa Diyos. Talikuran na ang masasamang gawain at sumunod sa Kanyang mga utos. Mamuhay ng matuwid upang makasama ka sa Kanyang kaharian. Sinasabi sa 1 Corinthians 2:9, wala pang taong nakakita, nakarinig, o nakaisip sa mga bagay na inihanda ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya. Kaya mga kaibigan, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sundin natin ang Kanyang utos na mahalin natin ang Diyos ng buong puso, buong isip, at buong kaluluwa. Matthew 22:37. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa, sapagkat ang pag-ibig na walang aksyon ay patay. James 2:17. At mahalin din natin ang ating kapwa, gaya ng pagmamahal natin sa ating mga sarili. Matthew 22:39. Itapon na natin ang mga masasamang ugali na nakakasakit ng ating kapwa. Talikuran na ang mga bagay na kinasusuklaman ng Diyos. Romans 12:9. Makipag-isa na tayo sa Diyos na nagmamahal sa ating lahat. Ang tanging nais niya ay maligtas tayo sa kapahamakan at makasama niya tayo sa kanyang kaharian. 1 Timothy 2:4. Gaya ng bilin niya sa ating lahat, na ingatan ninyo ang inyong puso. At ang sabi sa Proverbs 4:23, higit sa lahat ng bagay, ingatan mo ang iyong puso, sapagkat dito nagmumula ang mga bukal ng buhay. Kaibigan, ingatan ang ating puso upang hindi tayo malinlang at madaya ng diablo. Manatili tayo sa salita ng Panginoon. Purihin ang ating Diyos na banal. Manalangin po tayo. Father God, Creator of heaven and earth,
Pinupuri ka namin at sinasamba. Maraming salamat po sa iyong pagtawag sa amin na bumalik na sa iyo at sa paalala na malapit na dumating ang nakatakdang panahon. Tulungan mo po kaming maging handa, magsisi at talikuran na ang mga bagay na ayaw mo sa aming buhay. At manalig kami sa nag-iisang pangalan na ibinigay mo upang kami ay maligtas. Ang pangalan ng iyong bugtong na anak, si Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Dalangin namin na maraming pa po ang makarinig ng iyong tinig at maligtas. Maraming salamat po aming Diyos. Sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen.